Inambos kami sa Bards, sa Agusan del Sur. Ang dami ko mga karanasan. Yung sa trainee, na-isolate din ako. Na-isolate din kami. Pero ang anuhin ko lang dito is yung inambos kami sa Bards. Para may mga kuan kasi na aral na mapulutan. Paano nangyari at kailan? Ganito, sa taon 1984, April, may mission kami na good for 15 days, nag-operasyon. Nasa 29 IB ako. Ang ranger doon noon sa 29 IB is only 15 na tao, kunti lang. So, na-attach kami sa headquarters ng 29 IB. Pagka namin, may order na may operasyon, so tinast kami ng operasyon ngayon sa area ng Agusan del Sur. Ano yung kalaban mo? Ang kalaban natin, yung mga kapatid natin na mga New People's Army. Maalala mo pa yung commander na nasa gilid? Nakalimutan ko na, pero under sa Dahunog yun. Dahunog. Kasagsagan pa. Oh. So, ang doon, ang story nito is inoperate kami. Ilang araw, walang inkwentro. Dami kami. 3 kumpanya involved sa operasyon ng 29 IB. Tapos may CHDF. Ang nagdala sa CHDF noon ay MIG. MIG ang may control. Sa amin, ang nagdala sa area of operation is si Captain Dalman. Ang nasa kuan. Then may official din kami sa Bravo Company, si Second Lieutenant Velasco. Ikaw doon na tayo. Ako, ang kuan doon is lead scout ang kuan ko doon. Ang papel ko kasi bata pa ako eh. Ang team leader namin doon is Corporal Gonzaga, si Corporal Gonzaga. So ito ang mga pangyayari na hindi ko talaga makalimutan. Nung pagdating doon, hindi man kami nakapag-inkwentro sa lakad. Dahil nga, sa dami ba naman, sino mag-inkwentro sa dami? So, useless yung lakad. Hanggang sa umabot ang na matiterminate na yung operasyon. Pag terminate sa operasyon, they announce na ang ating operasyon ay wala na, lifted na. Backtrack na tayo. So, masaya ang tropa, masaya. So, ang tropa naman, grabing kuwan sa tropa na makauwi na sa pamilya. So, mga 15 days na kami. So, nagsigaw yung kuwan ang kuwan namin na harangin nyo yung barge kasi may dadaan na barge from San Luis going to Butuan City. So, ang kuwan namin is bababa kami ng Esperanza. Yun ang nangyari. So, masaya ng tropa sa madaling istorya. May lumapit sa akin na matanda. Saan kayo tuto? Sabi sa akin. Sabi ko, mauwi na kami kasi kuan. Sa area ng Guadalupe. Sa may Bangka River na. Pero malayo pa kayo sa pupuntahan ng Mexico? Malayo pa. Pasakay na kami ng barge. Di masaya. Sinikrituhan ko ngayon yung mga buddy ko. Sabi ko, Buds, may lumapit sa akin na matanda, hindi ko kakilala, basta matandang-matanda na pinaalala na magkuhan tayo. Pa-alert tayo kasi may mangyari daw sa daan. Sinabi ng matanda sa akin. So, ang sabi ko, baka totoo. Sige, nirelay ko. Yung mga kasama natin na ibang sundalo, sinabihan ko, ang sagot sa akin, kadami sa atin. Bakit tayo matakot niyan? Kadami. Sabi ko, kuwan ito, basta nagpaalala lang ako na may mangyari. Di, sakay na kami. Pagsakay, hindi naman tayo, sabi niya, may daanan pa tayo ng Kapgo at saka CHDF at that time. At saka MIG. Di, nakasakay na kami. While on the way, pababa na kami, nag-agawan pa kami pala ng position sa taas ng barge. Kasi 'di ba ang barge na yan ay may talian diyan sa taas. So nag-agawan kami ng posisyon doon dahil sa dami, nagsikip-sikip kami. Sabi ko, sige, dito ako sa right portion.
So, yung kasama ko rin na classmate ko doon sa lift. Sabi, pagka noon, nagulat na ako, may nakita na akong armado. Baka ito nang sinabi ng matanda na... Anong ibig sabihin na nakita ka ng armado? Oh, yung armado. Yung pala, sumigaw yung nandyan na yung kasama natin na sasakay sa atin. Yung mga seats di at sa kamig. Hindi pa nakalarga yun? Nakalarga na. 30 minutes na ang takbo ng barge. So pagdating doon, sumakay sila. Pagsakay, di lalong, sabi ko, ingat tayo ha, kay medyo delikado pa rin. Hindi pa tayo nakarating sa natin lugar. Hindi man sigaw pa yung iba na parang may kantsaw pa ba na sabi na, kadami natin, imposible naman. While on the way, nakailan ikot yung daan doon, kurbada, kasi ilog yan eh. Parang may nagtakbo, nakita ko. Sabi ko, baka ito na. Alert buds, kay parang may mga tao. Pero, mga babae man, hindi pa yan. Nung nag-label na, biro mo yung pagputok, first burst ng kalaban, parang hinagisa ng gravel yung yero. Ganyan karami, tapos sunod na kaagad, pasok M23, RG, rifle grenade. So, umusok na talaga sa loob ng barge. So, ang ginawa namin, sigaw naman kami nga, fight na, return fire. Ang ginawa, ako lang naiwan dito sa taas ng barge na nakatayo. Return fire ako doon. Tapos, sigawan ko yung kasama ko na classmate ko na medyo may anti-anting din. Fight barge. Doon siya sa open, nag-open yung barge doon siya, fire din siya doon. Tapos, ang nag-support sa amin, may class 39 na isa, yun ang nag-support. Tapos, mga kasama namin, nagpaputok nga, pero sa direction kasi hindi nila alam kung saan. Kasi ang nakakita, ako at saka yung si Tenorio. Mga anong oras? Nag-start ang bakbakan namin is 10. O hindi ako nagkamali, 10 yan. Hanggang pagkakwa nun, sige na bakbak, sumigaw ako dun sa taas na kung pwede, ipaangat yung masinggan kasi hindi man neutralize sila dito sa Armalite ko. Hindi man lang maibigay-bigay kasi sa dami nga ng putok. Ang ginawa ko, tumalon ako. Kinuha ko yung masinggan, balik ako dun sa taas, dinala ko 100 rounds lang, tapos yung baril ko, yung M16 na dito sa likod. Return fire ulit. Grabe ang talaga, ang mga pangyayari. Nakahilira sila, may truso Nakahilira sila doon. Tapos, sigaw ko sa kanya, tulong kayo, tulong, paputok lang kayo. Tapos, hindi man. Sabi ko, ubos na yung bala ko ng masinggan, kung pwede. Si Guminang ang naghatid sa akin kasi wala namang ibang maghatid. Kundi lang yun ang support sa akin, si Guminang. Pero yung ibang kasama namin, inapak-apakan na, 3 sapaw. Dahil sa dami pa namin. So, ang daming sugatan dahil ang M23 pumasok, hindi talaga sugatan. Pati yung team leader ko, yung si Gonzaga, natamaan, nasugatan. Ang sigaw ng kasama, sige, tayo lang muna magkuhan kasi si Gonzaga hindi na makatulong kasi nasugatan na, safety na. Para first work. Oo. 3 balik ni Guminang sa akin na nagbigay ng bala ng 60. Kasi ang may-ari hindi man makahatid sa akin. Kasi ang trainee yan siya trainee. Ang nagbigay si Guminang. Pagbigay, yun ang ginamit ko talaga. Nung nakita ko si Guminang na biglang natamaan, tumalon na naman ako balik. Tinignan ko kung saan ang tama. Dito sa puno ng tainga ng tama niya. Sabi ko, Bads, tulungan natin ito, Bads, kasi kung hindi tayo magtulungan dito, wala ito. Balik naman ako doon sa taas. Balik, return fire naman. So, that time, sabi ko, parang wala na. Si Lord na lang bahala ito. Parang kuha talaga, parang, kasi, overlooking kami. Kasi yung swamp yung sa taas, tapos ako lang ang nakalibel sa kanila kasi nasa taas ako sa talian ng, di ba may talian yan ng barge dyan? Talian ng tali. Doon lang, inilak ko yung 2 paa ko doon sa may 2 kono para hindi lang ako matumba. Doon. ang parts nun, Tuloy-tuloy, ikot-ikot.
Nag-ikot-ikot while inambos kami. Paikot-ikot. So, Guards din yung kalaban. Hindi, nasa tabi ng kuwan sila. Ang posisyon ng kalaban is sa tabi ng Tubig. tubig. Pero nagmumove pa rin kayo habang nagmumuhay ng ambos. Yung nangyari noon, paikot-ikot yung barge kay lost control na. Kasi yung kapitan na natakot pumasok sa makina. Di sigaw ako na kung pwede may mag-akyat dan, marunong magkuan ng kuan, apak-apakan lang yun. Mabuti, may umakyat na isang sundalo, nabunggo doon sa kuan. Nabunggo doon. Ay, before nabunggo, natamaan na naman yung isa namin kasama nahulog sa barge. Si Aning Dibaras. Kasi sobrang niyang kuan, ambos right, nagpahulog siya doon sa kabila. Siguro akala niya magtagos yung bala sa dingding, di man, makapal man yan. Hindi na siya nakarecover hanggang sa nahulog. Di, patay siya. Missing siya. Yun, pagkakuan, nakabunggo na yung kuan namin, yung sinakyan namin na barge. Nakahinto na. Tumalon kaming 5. Yung kuan pa available. Yung dalawa kasi patay na. Isa sugatan. So 5 na lang kami. Ang ginawa namin yung 5, sigaw ako doon. May official kami pero wala nakakuman. So yung barang ako na ang assistant team leader ko, medyo kabado siya. Ko wala na, no choice tayo nito. Fight na lang talaga. Open terrain eh. Ang ginawa ko, move by bounce kami. Hanggang sa dinikit. Umatras naman sila nung pagbangga na ng bird sa kuan. Matras na. Sige, atras. Move by bounce kaming 5. Hanggang sa... Naglangoy kayo talaga, sir? Hindi. Nakabunggo nga. Nakakuan na kami. Sa gilid. Pag bunggo sa may lupa, nakatalon. Pag talon namin na 5, bakbak. Doon kayo nakabuilo. Nakabuilo na. Doon na. Hanggang sa move by bounce kami 3 times. Pagdating namin doon, sa mga punuan, doon sila nakakover. Doon kami natagalan sa pagparfight sa may puno ng kahoy kasi sila kubiran eh. Kami upinti rin eh. Mabuti na nga kay may islop-islop doon na kunti. Yung kasama namin na 3 na medyo kabado, doon sila. Pero at least sa nagre-return fire, may tulong pa rin. Hanggang sa, ang ginawa namin, sigaw ako ng sigaw nga kung pwede, maiputok ang mortar. Pabalikan doon sa kwan, mabuti na naisipan ng kwan nila na gamitin ang mortar. Doon humina ang kalaban. So, ang masinggan ng kwan doon, ang link ng kwan doon, tatlo yung posisyon nila, yung may masinggan. Pero nung wala nang putok, mas medyo kumalma na. Matagal kumalma, umabot ng 2 oras bago na kwan, kumalma ang putok. So, ang gawa namin na kwan, diretso talaga kami na nag-forward. Yung kasama namin, dahil hindi na nakagalaw dahil sa dami ng sugatan. 35 na sugatan namin. Naka 5 balik yung helicopter eh. Kuha sa 2 helicopter, body-body sila. Kinuha sila. 35 ang sugatan namin. Ang wounded. So, ang patay namin, yun nga si Aning Guminang, at saka yung 6DF, mayroon din patay. At saka yung si Aning Dibaras, Corporal Dibaras, nahulog. So, namatay siya. Nung pagkuan doon, siguro mga alas 2 ng hapon, medyo humina na. Hanggang na-search namin yung mga gamit ng mga kalaban. Wala kami nakawa ng baril, pero ang nakuha namin is yung mga pack nila. Daming pack. Tapos, yung kasamaan ko nga, binubuksan, may nakuha pa sila na pira. More or less na maraming estimate. Mga 150 ang kalaban. Sa dami ng posisyon lang, tinignan namin doon, ang dahunog yun eh. Kasi may plenum yun, kaya kami nakarating doon. Kasi yung sabi na may area daw doon. So, nung natunugan nila na babatan eh, inambos kami. Kaya nung pangyayari noon, na ambos na yun, gumalaw talaga ako ng gusto. Walang opisyal na doon. Doon. May opisyal kami, pero yun nga, and walang nakakuman. Anong mga reaksyon ng iba doon, Master?
Na parang Drop lang talaga. Kasi prepare kayo. drop lang talaga sila. Kasi agawan sila parang parang kung sino ang ilalim, safety ka na. Kasi sa dikit-dikit ba naman nagsakay sa bars, dikit-dikit kayo. Nung pagputok, unang nag-drop, safety na. Hindi ka nagagalaw kasi nakon ka naman. Yung sa taas, yun ang may mga sugat. Napatungan na kagad ng Oo. Mabuti pa nga, yung mga hinagis ng granada, hindi pumasok. Sa tubig lang. So, ang kuwan doon, pag kuwan doon, sa kuwan namin, siguro umabot ng 3 oras, sabi ko, pwede na tayo mag-kuwan doon, mag-consolidate kasi delikado na dito. Kung baka maiwanan pa tayo, baka sabihin ng opisyal natin na wala. Nung naglabas na kami, niratratan pa nga kami kasi akala nila kalaban na pa. So parang binira pa kayo ng kasama. Oo, may nagbira pa. Di ganun kami. Pagdating doon, parang sinong mga aktor ang 5 kasi nagtingin-tingin lang yung mga matanda na mga SSDF, tingin-tingin sa amin. Kasi bata pa ako at that time PFC pa. Kaya yung kuha na yun, nagpapasalamat din ako sa nagtulong sa akin na binigyan ako ng kuha tapos yung matanda na sabi may mangyari talaga. O, tapos yung nagbigay sa akin ng kuha na fight lang na hindi ka mano. O, yun. Gano'ng kahirap, Master, maambos ng gano'n? Hirap talaga dahil yung number 1, walang makubiran. Kasi overlooking. Tubig pa. Tubig pa. Kaya nga si Dibaras, tumalon. Nagpahang kasi akala niya hindi mag-ikot yung birds. Umaagos Agusan River yan Umaagos yung kuan. Naikot, lost control yung kuan. Yung kuan, pabor na sa kanya yung fighters ng kalaban, kaya nahulog. Na-missing. After 3 days bago na kuha, lutang na, area na Esperanza. From that area, Guadalupe, Santa Fe man yung pangyayari talaga sa Santa Fe. Unahan pa ng Esperanza na na lugar ang kuan na Saan ang galing yung tapang ng time na yun? basta may nagbigay sa akin ng na ganyan na gagawin mo lang, sundin mo lang. Hindi ka mano. At sa training pa sanay naman ako May nag-orient kasi ako sa training pa ko, may nag-orient sa akin about how to fight. Yung mga dating mga ilaga, mga membro. So sila Ermina, Tatay Saldon. So parang, Binigyan nila ako ng kunti doon na medyo tested. Tapos nadagdagan pa, lalong tested. Kasi ang kuhan ko doon, yung jogging pants ko, maraming kuhan dito Tama. May mga tama ako dito sa kuhan. Sa jogging pants ko. Tapos dito nalaglag yung mga lido sa paa. So hindi nakatalab. So doon ako kuhan nga nakita ko na kuhan talaga ito. Laban talaga ito. Kasi yung sa matanda nga, naalala ko yung matanda na ito na ang sinabi ng matanda na ingat kasi may mangyari. So, nasayahan din ako sa matanda na nagsabi. Pero nung binalikan ko siya, tinignan ko bago pag-akyat ko, wala na yung matanda. Hindi ko na nakita. So, yun ang nangyari na experience ko talaga sa kuwan na hirap awayin na makipaglaban na open ka, tapos ang kalaban naka-cover. Tapos yung ibang yung ibang kasamahan mo talagang feeling nila na Membro ko yun, mga kasama ko rin yun sa mga parang membro na rin namin yun sa organisasyon namin sa Kikiti na hindi rin matablan. Yung si Tenorio, nitibo man yan. Mayroon din sa kanya, iba rin. Yung team leader namin sa Gonzaga, mayroon din sa kanya. Pero natamaan kasi, magalaw sa babae. Sinabihan na siya nga, huwag kang magkuhan ng babae. Kuhan pa siya. Nag-violate siya. So natamaan yung kamay niya. Yung kung paano niya siniko yung babae, doon siya natamaan. Pati yung tuhod niya. Siya, alis na kami, gano'n. So,
So, yun ang mga pangyayari na ang aking gusto, ang kwan, kaya pag-interview ngayon, sabi ko na dapat, kung magbigay naman ng award, tanungin muna sana yung mga tao, yung mga involved. Lalo na tulad sa akin, ako yung aktor, ako yung naglaro. Wala man lang. Kasi sinabihan ko si Ika na kailangan ma-enlist yung may-ari ng masinggan. Kasi kung wala yung masinggan na yan, paralyzed tayo. Yan ang number 1 na nakatulong sa atin. Kahit hindi man niya nakaputok, ako ang nagamit, pero dala-dala niya, i-automatic enlist. Na-enlist yun, automatic. Dahil sa akin. Ang problema ko doon, after sa award, wala na ako. Hindi ako sinali. Kasi ang sa akin daw is binigay ko daw doon ang aking portion ang aking sa training. So, ang nakakahiya doon kung ako, mahiya ako dahil sali pa ako ng paredris na nagtanggap sila ng mga award. Ako wala. Tapos yung mga MIG, nakatanggap yun sila ng Gold Cross kasi kanya-kanya man silang write up. Sabi ko, sige lang, walang problema. At ang sa akin lang, at least buhay. So, ipapakita lang na kuwan talaga na handang tumulong sa kasamahan. Kung wala kami noon, aywan ko lang kung hindi dumami ang patay. Kasi wala naman nag-return fire, kami lang. Ako lang nag-umakyat dun sa talian ng bars. Di open na yun. From sa paa mo pataas, kitang-kita ka na. Sa dami ba naman ng kalaban. Tapos yung ilang M2-3 pumasok sa bars at saka yung kuwan. Baliwala ko yun sa akin kasi ang inano ko na paano matulungan ng mga kasamahan. So, ang nakita ko doon ang mahirap na sitwasyon is yung wala kang kubiran. So, kasi overlooking kayo, sisipangpang nga sila sa taas. Mabuti na lang na apakan yung guslindador ng bangga doon. Sa time kami nga nakababa na 5, sumudon na din yung ibang tropa. Bravo Company, nagkuhan din sila dito, nag-skirmisher doon sa swamp area. Pero kami nasa harapan. Medyo delikado pa nga ang sitwasyon kasi nasa harapan kaming 5. Ang delikado doon, ang bala ng kasama. So, yun ang hanggang sa pinilit namin na umatras yung karaban. So, nakuha namin yung ilang gamit na mga kalaban. Tapos dinala. Yun, pag alas 2, labas kami. Wala. Clear. Na-clear namin. Kung wala yung effort, wala ang ranger doon, ewan ko lang. Hindi, isa rin yun sa kasaysayan na successful ang kontra, kalaban. Grabe, no, na kaya mo pang lumaban sa ganong sitwasyon. Kaya. Hindi kaya. Kasi, sa experience ko, mula nung sa pagsundalo ko, ewan ko lang kung ibang mga opisyal makita nila, ma-appreciate talaga nila kasi ako lang yung tao na lumalakad sa area during encounter. Kaya, masasabi ko rin na kuwan din ako because of God. Yan man lang ang inano ko. Doon galing sa kanya. Ang lakas ko. Kasi siya, basta sayang may yung load natin kung mag-alas 6 ng hapon, madaling araw, alas 3, gising ka, tapos ganun, tapos magdapa-dapa ka lang dyan. Wala yan. So, bawal kang lumapa? Actually, ang kuwan sa amin is bawal. Pero kung dumapa ka man, wala mang problema. Pero pag tumakbo? Ha? Pag tumakbo? Takbo pa, punta. Huwag ka lang talikod. Bawal magtalikod sa kalaban. Kasi, kuwan na, maalis na yung power mo. Harap talaga. So, yan ang karanasan ko na kuwan. Kaya, ang dami sa Ranger, ang daming mga encounter dyan. Ang daming mga opisyal natin dyan nakakilala. Pagkasama ako, medyo high moral. High moral talaga ang tropa. Kahit si General Galvez,
kuwan pa yan siya, battalion commander namin sa 1st SR Battalion. Dapat hindi naman ako samahin noon kasi full master sergeant ako, wala nang kuwan. Ako yung per sergeant niya. Sinama pa rin ako. Dinala pa rin nila ako doon sa hulo para kuwan, kay importante daw para panghimural. Malaki yung tiwala. Yun ang kuwan ko sa pagkatingin sa mga opisyal, ang tiwala nila nasa akin. Nasa akin ang tiwala. Kahit sila General Christie, alam nila kung ano ako. Medyo may pagkamaldito lang minsan, pero sa tama naman. Kaya, hindi ko na isalay-sa yung tulad kay paano natamaan si Siebert, yung pag-reinforce. Ako yun, kasama yun. Ako yung lead scout, team leader doon sa first team lagi. Nung natamaan siya, ako nagdesisyon doon lahat na paano. Ni-rescue namin yung SR class 114, under si Bayan. So, 114. At tagal doon, na 3 days na lakad namin bago first encounter namin, pag-akyat pa lang na approaching namin si Bayan. Sa Abong-Abong Peak, doon sa Basilan. So, next skill niya. Aha. Na ano na kasi sila? Isolate talaga sila. Hindi sila nakagalaw. Hindi talaga sila nakagalaw. So, naghingi sila ng tulong. 3 araw na bago kami nakarating. Natulungan namin sila. Na-rescue namin. Tapos, ang CEO ko, si Siebert. Tapos, ako yung sa first team. Ang continuation nito. Yung sa naman, ang sa first company, parang si Lieutenant Salis yun, ang CEO nila. Tapos, sa first day, second day, nauna ang first company. Nung malapit na sa area, doon na, ako nang tinawag ni Siebert sa, Patri, ikaw na, turnan mo, this is your turn. Sabi ng kasamahan natin, tayo na naman first. Dapat, naman, iba naman lagi. Hindi na, tayo kasi tayong tinas eh. Pag ganun, pag akyat namin, pukpukan na agad. Nandun yung kalaban, inaabangan yun yung para hindi makalabas yung ang 114. Sigaw nga sila kung saan daw kami, sabi, nasa location na kami. So ang hirap doon, nag-skirmisher na ako. Yung second team, nakatayo, nung nakita na may tumakbo, binira ka agad. Imbes na pinalapit ko, kaya ang sa akin doon na to make sure na makakuha tayo ng baril. Kasi palakad papunta eh. Ang problema, pinutukan man, nakatakbo tuloy. Pati kami nagulat kasi may putok na sa likod. Wala na. Sibat na. Hanggang sa doon, na-rescue namin yung 114. So, ang mission is to mailabas yung patay. May patay eh. Di yung 3 araw na encounter. Wala nang matay yung tao na inano namin, yung 114. Nadala namin. Sabi ni Siebert, wag tayong tatagal dito. Sir, kasi alam ko si matagal ako dito sa Basilan. Basilan is, pag magtagal ang enkwentro, lalo kang maikutan. Ang Basilan, pag magtagal Muslim area, pag magtagal ang bakbakan, the more nga dadami yung reinforcement. Makatulong-tulong sila. Kaya nung yun, sinabihan ko si Sir Siebert nga, sige sir, strikit lang tayo. Kumpas lang. Di pagkakuan. Si Second Lieutenant Cabasa, binigay sa akin ni Siebert. Sabi ko, sir, diyan ka lang sa likod ng Till Scout kasi future general ka. Huwag kang dito sa front kasi mahirap na.
Di pagka nakakuan kami doon. Pag sabi na kuan, sabi ko, sir, may nakita ako na kuan na may tumakbo pa sa pa. Sabi niya, o di, ikaw bala, anong kuan? Kung pakaliwa tayo, sir, iangat natin kasi iwas tayo sa creek. Nagalit man si Siebert, bakit daw akyat pabalik? Nakita ko yung tao na may tumakbo. Di nagalit siya, sabi ko, balik. Sige, sumugunta lang na, kuha na natin, ipursot na lang kahit na may kalaban. Pagbalik ko, pagbaba, kitang-kita ko talaga 3 tao. Mahal na araw pa yun. Pag ganun ko, handa ka kasi handa na kayo. Sa team ko, handa na kay may kalaban sa baba. Atsas, ihanda mo yung kuan mo, yung masinggan mo. O sige. Pagkakuan, pumutok na bigla, start, doon. Wala nang hinto. Yung lugar parang umuusok na talaga lahat kasi daming putok. Sumigaw si Siebert. Tamaan ako. Nung natamaan siya, sabi ko kay Garduki at saka sa kuan ko, i-hold the line nyo. Hold the line nyo, kaya natamaan si CEO, puntahan ko. Nakita ko yung dito, sa dibdib niya. Buka dito. Ang ginawa ko is pinunit ko itong dito niya. Tapos tinalian. Pagkasunod, yun. Ginawa namin, backtrack namin, kuha namin yung high ground. So ang estudyante, sinigawan namin na atras kayo, atras. Pagdating doon sa taas, ang ginawa ko, pinalinya ko yung estudyante kasi si Siebert, okay na. Sabi ni Siebert na, Mista, sabihin mo kung hindi ako ma-rescue, hindi nyo ako makuha. Makuha ka, Mista, makuha ka. Kaya, ang air pilot, Mista man niya, nakuha siya. Ang ginawa ko, estudyante tawag ko, pila estudyante, mag-itak kayo ng 5 forward, itak 5 forward, security agad. Sige, pumuputok pa, pero sige lang. Yung nyug putulin, pinutol yung nyug kasi hindi makahover yung helicopter. Hindi makalandang sa Actually hindi man nagland, tinali lang. So, kung gawin fight yan, Parfight yan. may putok. May putok. Kaya sabi ko nga, ang security, atras ang iba para hindi matamaan ng chopper. Hindi pa manakalang ng chopper, ikot-ikot. Sige lang, tumba, nyug, tumba. Nakatumba kami ng 9 na piraso, yun, nakapasok ang helicopter. Ang nakuha lang si Siebert lang talaga kasi critical ang kanyang buhay. Pero yung classmate ko na si Kuming, na ranger, hindi nakuha. Undi din ng paa, pero makalakad. Kaya mo yan, huwag kang magkuhan. Basta ma-strikit ka, strikit natin. Doon, lakad kami, tapos ang kuhan, sabi ng pagkatapos ng parfight noon, sabi ng kuhan nga, sige, pwede na tayo ma-strikit, una yung kuhan mo. Sabi ko, sigaw ako, nag-angat yung boses ko, sabi ko, ako naman, pahinga naman kami, kayo naman mauna para makasubukan din nyo ang kuhan. Una naman sila, yung first company at saka yung sunod, estudyante. May mga AI man yan, sila na at that time. Ang kuhan doon, hanggang sa nakalabas kami. So, yun ang story ni Siebert na hindi mawala-wala sa kanyang isip nga ako ang malaking tulong sa kanya. Nag-save. Yan ang kuhan ko. Yan ang masaya. Siyempre, ako ng tao, pag kuhan, hindi man ako puro makiwento sa kasamaan pag after encounter, wala na. Ayoko nang balikan kasi kuhan. Basta ang akin, nakatulong. At saka Siebert, number 1 niya ako kalaban yan dati. Buhay pa man yan. Pero kuhan niya na ako. Pero nung na-save ko ang buhay niya, natuwa siya. Medyo bumalik na rin. Ilag na nga ako noon. Ilag ako sa kanya. Kaya, yan ang main story na nakatulong ako sa akin company commander, si Siebert. Kahit si Colonel Kwan, makasabi yan na
kuwan talaga, malaking tulong. So, yan lang muna kasi yung iba naman. Daming mga karanasan sa buhay ko pero Wala nang masabi. baka yung maubos ko ng sabihin yan, baka iba hindi wala nang masabi. So, yun Sila naman. So, yun lang sa akin. Oo.